10 taon. 10 taon na ginugol ni David sa ibang bansa. Isang dekadang puno ng pawis, pagod at pangungulila. Sa bawat pagmulat niya ng mata sa barracks na inuupahan niya malapit sa construction site, iisa lang ang dahilan kung bakit siya bumabangon: ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Hindi siya nag-asawa para maging malaya. Nag-asawa siya para magpakatatag. Engineer si David sa isang malawak na proyekto sa disyerto. Init ng araw ang kalaban niya sa umaga at katahimikan ng gabi ang kalaban niya sa gabi. Habang ang ibang kasamahan niya ay nagiinom pagkatapos ng trabaho, siya ay nasa sulok ng kwarto. Hawak ang cellphone, naghihintay ng oras sa Pilipinas. 2:00 ng madaling araw sa kanya. 8:00 ng umaga naman sa Pilipinas. Oras ng pamilya. Hello? Sandra? Angelo? Sabi ni David nang minsang tumawag siya sa kanyang asawa. Lumabas sa screen ng mukha ni Sandra, ang kanyang asawa. Payat na ngayon. Mas seryoso ang mukha kaysa nang huling silang magkasama. Sa likod niya, bagyang sumilip ang anino ng kanilang panganay. Good morning. Sandali lang. Papasok pa lang si Angelo sa school. Uwi ka naman ni Sandra. Ngumiti si David. Kahit may kakaibang kirot sa dibdib niya, parang may kulang. Parang may hindi na siya bahagi ng mundong iyon. Angelo, halika. Gusto kitang makita. Lumapit si Angelo sa kamera. Matangkad na. May bakas na ng pagbibinata. Hindi na tulad ng batang iniiwan niyang umiiyak tuwing aalis siya papuntang airport. Ngunit may isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Ang mga mata ng anak niya ay hindi na tumitingin ng diretsyo. Hi, Tay. Bati ni Angelo. Maiksi, walang ngiti. Kamusta ka? Ayos ba ang school mo? Okay lang po, Tay. Tahimik, masyadong tahimik. Matagal nang sanay si David sa katahimikan ng distansya. Pero ibang katahimikan ngayon. Parang may dingding na namamagitan sa kanila. Hindi lang 1,000 kilometro, kundi isang lihim. Anak, may problema ba? Napatingin si Angelo kay Sandra. Isang mabilis na sulyap. Isang senyas na hindi napansin ni David, pero naramdaman niya. Wala po, Tay. Maya-maya pa'y tinapos ni Sandra ang tawag sa palusot na may ginagawa pa siya. Naiwan si David na nakatitig sa itim na screen ng kanyang cellphone. Sa loob ng kanyang dibdib, may kumurot. Hindi ito ang unang beses. Sa mga nakaraang buwan, napansin ni David ang pagbabago. Madalas na hindi sumasagot si Sandra sa tawag. Minsan, naka-off ang kamera. Minsan, maiksi ang usapan. At si Angelo, parang unti-unting lumalayo. Pinilit niyang intindihin iyon. 10 taon na kung wala. Bulong niya sa sarili. Siguro, normal lang yun. Aniya pa. Ngunit may mga gabi na hindi mapatahimik ang konsensya ng isang ama. Gabi na naman sa disyerto. Tahimik ang paligid. Narinig lamang ang hangin at ang mahinang ugong ng mga makina sa malayo. Nakaupo si David sa kama. Hawak ang lumang wallet niya. Sa loob nito, isang lumang litrato. Larawan nilang pamilya. Si Sandra, nakangiti. Si Angelo, bata pa. Yakap ang kanyang braso at si David, payat noon pero puno ng pangarap. Para sa inyo ang lahat ng ito. Uwi ka ni David sa kanyang sarili. Kinabukasan, may natanggap siyang mensahe mula sa Pilipinas. Isang pangalan ang lumitaw sa screen. Ramon. Matagal na niya itong kaibigan. Kapitbahay, isa sa iilang taong pinagkakatiwalaan niya. Pare, pwede ba tayong mag-usap? Importante lang.
Nabasa niyang chat ni Ramon sa kanya. Kinabahan si David. Tinawagan niya agad ang kanyang kumpare. Hello? Hello pre. Anong meron? Huminga ng malalim si Ramon sa kabilang linya. David, ayokong makasira ng pamilya. Pero ayokong manahimik. Tumibok ng malakas ang puso ni David. Diretsuin mo na ako. Wika ni David. May ilang segundong katahimikan. Parang naghahanap ng lakas ng loob si Ramon. Pre, may mga bagay akong napapansin sa bahay ninyo. Madalas akong napapadaan at parang hindi na normal ang kilos ni Sandra at Angelo. Nanlamig ang kamay ni David. Anong ibig mong sabihin? Madalas silang magkasama. Hindi lang bilang mag-ina. Parang sobra. Napatawa si David. Isang pilit. Basag na tawa. Mag-ina sila, Ramon. Wika niya. Pero kahit sinasabi niya iyon, may boses sa loob niya na hindi mapatahimik. Yun na nga, David. Sana mali ako. Sana. Pero bilang kaibigan mo, kailangan mo din malaman yun. Matapos ang tawag, nakaupo lang si David. Hindi niya alam kung galit ba siya, natatakot o naguguluhan. Isang ama, isang asawa, isang lalaking naniniwala na sapat na ang sakripisyo para manatiling buo ang pamilya. Sa gabing iyon, gumawa siya ng desisyon. Isang desisyong babago sa lahat. Siguro, uuwi ako. Uwi ka niya sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung anong katotohanan ang sasalubong sa kanya. Ang alam lang niya, hindi na niya kayang mabuhay sa hinala. At doon nagsimula ang pagbagsak ng mundong matagal niyang pinanghahawakan. Hindi na natulog si David ng gabing iyon. Matapos ang tawag ni Ramon, paulit-ulit na umiikot sa isipan niya ang isang tanong. Paano kung totoo? At sa bawat pagkakataong sinusubukan niyang itaboy ang isip na iyon, mas lalo lamang itong bumibigat. Hindi niya sinabi kahit kanino ang desisyong gagawin niya. Kinabukasan nga, maaga siyang nagtungo sa opisina ng kumpanya. Diretso ang lakad, mabigat ang dibdib. Hindi siya ang karaniwang si David, ang lalaking mahinahon at palangiti. Emergency leave. Biglaan to sabi ng kanyang supervisor. Kailangan ko pong umuwi. May problema sa pamilya. Hindi na nagtanong ang supervisor. Kita sa mga mata ni David ang bigat ng dahilan. Makaraan ng ilang oras, hawak na niya ang tiket pauwi ng Pilipinas. Hindi siya tumawag kay Sandra. Hindi niya pinaalam. Ayaw niyang bigyan ng pagkakataon ng sino man na maganda. Gusto niya ang katotohanan. Kung ano man iyon, na walang takip. Habang nasa eroplano, nakatingin si David sa bintana. Ang mga ulap ay parang alaala, mapuputi, tahimik, pero may tinatagong bagyo. Naalala niya ang unang beses siyang umalis. Si Sandra, umiiyak sa airport. Si Angelo, 7 taong gulang. Maigpit ang kapit sa kanyang pantalon. Tatay, wag kang magtatagal Umiiyak na wika ni Angelo noon. Saglit lang ako doon anak. Sabi niya noon. Ang saglit niya ay naging 10 taon. Paglapag ng eroplano sa Maynila, bumungad sa kanyang pamilyar na init at ingay. Ngunit sa kabila ng lahat, pakiramdam niya ay isa siyang estrangherong umuuwi sa sariling bayan. Hindi siya dumaan sa bahay ng kamag-anak. Hindi siya nagpaalam sa kaibigan. Diretso siyang umuwi sa bahay na pinaghirapan niyang ipatayo. Habang papalapit na sasakyan, mas lalong bumibigat ang dibdib niya. Nakatayo pa rin ang bahay. Pareho pa rin ang itsura. Ngunit may kakaibang pakiramdam. Parang may hindi na siya kabilang doon.
Tahimik ang paligid, 11:00 na ng gabi at walang ilaw sa sala. Dahan-dahan niyang binuksan ang gate. Walang aso, walang boses. Tanging lagaslas ng dahon ang maririnig. Nang ipasok niya ang susi sa pinto, sandaling nag-atubili ang kanyang kamay. Parang may boses sa loob niya na nagsasabing, kung bubuksan mo yan, wala nang babalik sa dati. Ngunit itinulak pa rin niya ang pinto. Madilim ang loob ng bahay. Kilala niya ang bawat takbang, ang bawat sulok, pero ngayon, parang may multong nakamasid. Nag-iwan siya ng maleta sa sala. Tahimik siyang umakyat sa hagdan. Sa bawat takbang, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ikalawang palapag, sarado mga pinto ng kwarto. Ngunit may ilaw na sumisilip mula sa silid na dati kanila ni Sandra. Tumigil si David sa tapat ng pinto at doon niya narinig ang mahinang tinig. Angelo, sandali. Wika ng isang boses na pagkakaalam niya ay kay Sandra. Nanlaki ang mata ni David. Hindi sigaw, hindi galit, kundi isang tinig na pamilyar. Ngunit hindi dapat marinig sa ganitong oras at sa ganitong paraan. May kasunod na katahimikan. Pagkatapos, isang buntong hininga. Parang may humawak sa kanyang dibdib at marahas na pinisil ang puso niya. Pinilit niyang huminga. Baka nagkakamali lang ako, sabi ng isip niya. Baka iniintindi ko lang ng mali. Ngunit hindi gumalaw ang kanyang paa palayo. Ilang segundo pang lumipas, walang lakas ang kanyang mga tuhod. Pero hindi siya umatras. Inilapat niya ang kamay sa doorknob. Malamig, parang babala. Sa sandaling iyon, naalala niya ang bawat sakripisyo. Ang bawat Pasko na mag-isa. Ang bawat kaarawan na sa video call lang. Ang bawat gabing pinipigilan ang luha para lang masabing, okay lang ako. At sa isang iglap, inikot niya ang doorknob. Hindi pa niya tuluyang binubuksan ang pinto. Ngunit sapat na ang bagyang siwang upang makita ang anino sa loob. Dalawang figura. Magkalapit. Masyadong magkalapit. Nalaglag ang hawak niyang susi sa sahig at kumalansing. Biglang tumigil ang lahat sa loob. Walang nagsalita, walang gumalaw. Parang alam ng bawat isa na ang sandaling iyon ang huling hininga ng isang pamilya. Humigpit ang hawak ni David sa pinto. Hindi pa niya alam ang buong katotohanan. Ngunit ramdam na niya ang simula ng katapusan. Diyos ko, sana mali ako. Pabulong na wika ni David. Ngunit ang katahimikan sa loob ng kwarto ay hindi na kayang magsinungaling. At sa susunod na kabanata, haharap si David sa katotohanang hindi kailanman handa ang isang ama na makita. May mga pintong kapag binuksan mo, hindi na muling maisasara ang buhay na kinalakhan mo. Ang pintong nasa harap ni David ay isa roon. Tahimik ang buong bahay. Tila pinipigilan ng mundo ang paghinga nito. Ang oras ay parang huminto. At ang bawat segundo ay may dalang bigat na hindi kayang buhatin ng isang tao lamang. Hawak niya pa rin ang doorknob. Nanginginig. Hindi niya alam kung ilang sandali siyang nakatayo roon. Isang segundo, isang minuto, isang habang buhay. Sa loob ng kanyang isipan, may dalawang tinig na naglalaban. Huwag mong buksan. Kailangan mong buksan. Sauli, nanaig ang tinig ng katotohanan. Dahil mas masakit ang hindi alam kaysa sa malaman. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Hindi ito bumukas ng malakas. Hindi ito humiyaw. Tahimik itong sumuko. Parang alam na rin ito ang kahihinatnan. At doon, sa loob ng kwartong minsan ay simbolo ng pagmamahalan. Nawasak ang mundo ni David. Sa kama, naroon si Sandra.
at katabi niya si Angelo. Hindi kailangang ipaliwanag ang nakita. Hindi kailangang dugtungan ng salita. Ang pagkakalapit nila, ang pagkagulat sa mga mata, ang sabay na pag-upo, lahat ay malinaw. Hindi ito panaginip. Nalaglag ang maleta ni David sa sahig. Isang mahinang tunog, ngunit sapat para magising ang katotohanan. David? Napaupo si Sandra. Hindi lang kumot. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Ang mukha niya ay namutla. Hindi dahil sa iya lamang, kundi sa takot. Nagising din si Angelo. Pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niya ang ama. At sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng lakas ng kanyang katawan. Tatay? Hindi makapagsalita si David. Walang sigaw, walang mura, walang galit na pagsabog. Tanging isang lalaking nakatayo sa harap ng bangin. Walang alam kung paano pa babalik. Lumapit siya ng isang hakbang at doon bumigay ang kanyang mga tuhod. Lumuhod siya sa sahig. Hindi bilang ama, hindi bilang asawa, kundi bilang isang taong nawala ng lahat sa isang iglap. Hindi ito totoo. Pabulong na wika ni David. Umiiyak si Sandra. Pilit na nagsasalita. Pilit na hinahanap ang tamang salita. Ngunit walang salitang makapagtatama ng pagkakamali. David, makinig ka. Hindi ito ganito kasimple. Wika ni Sandra. Tumayo si Angelo mula sa kama. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya magawang lumapit sa ama, ni lumayo. Parang batang nahuli sa gitna ng apoy. Tatay, patawad. Hindi ko ginusto to. Sa wakas, tumingin si David sa anak. At doon niya nakita ang isang bagay na mas masakit pa sa galit. Takot. Hindi ang takot ng isang kriminal, kundi ang takot ng isang anak na alam niyang winasak niya ang taong pinakamamahal niya. Anak, sabihin mo sa akin, mali ang nakikita ko, di ba? Napayuko si Angelo. Walang sagot. At ang katahimikang iyon ang pinakamasakit na sagot sa lahat. Umupo si David sa selya sa tabi ng kama. Parang matandang biglang tumanda ng 30 taon sa loob ng ilang segundo. Kailan pa to? Tanong ni David. Nagkatinginan si Sandra at Angelo. Sa uli, si Sandra ang nagsalita. Nagsimula ito. Nung una kang hindi na nakakauwi. Malungkot ako. Malungkot siya. Nag-uusap lang kami. Hanggang sa... Hindi na tinapos ni Sandra ang pangungusap. Hindi na kailangan. Huminga ng malalim si David. Parang hinahabol niya ang hangin na nawala sa kanyang mga baga. Alam ba ninyo kung anong ginawa ko para sa inyo? Walang sumagot sa kanyang dalawa. Alam ba ninyo kung ilang beses kong piniling mag-isa kaysa magkamali? Ilang beses kong pinigil ang sarili ko dahil may pamilya akong uuwian? Napatakip si Sandra ng bibig. Humagulgol. Patawarin mo ako, David. Ni Sandra. Tumingin si David sa kanya. Hindi na bilang asawa, kundi bilang estranghero. Ang patawad, hindi gamot sa lahat. Tumayo siya, hindi galit ang mukha niya, kundi wasak. Tahimik siyang lumabas ng kwarto. Walang naggabol, walang pumigil. At sa likod niya, naiwan ng 2 taong kailanman ay hindi na magiging pareho. Sa ibaba ng hagdan, naupo si David sa dilim ng sala. Doon, sa katahimikan, tuluyang gumuho ang lalaking naniwalang sapat ang pagmamahal para manatiling buo ang pamilya. Ama ko, pero wala na akong anak. Mahinang sabi ni David sa kanyang sarili. At sa gabing iyon, hindi lang isang sikreto ang nabunyag,
kundi ang katotohanang may mga sugat na kahit ano ay hindi kayang paghilumin. Hindi umalis si David kinagabihan. Nanatili siyang nakaupo sa sala. Sa parehong upo ang binili niya noong unang taon niyang nagtrabaho sa abroad. Tahimik ang paligid. Ang orasan lamang ang maririnig. Bawat tiktak ay parang patak ng oras na hindi na maibabalik pa. Sa itaas ng bahay, sarado ang pintuan ng kwarto. Walang umiiyak ng malakas. Walang nagsisigawan. Parang napagkasunduan ng katahimikan ay yon ang parusa nilang lahat. Sa madaling araw, tumayo si David. Dahan-dahan. Parang natatakot na baka marinig ang sarili niyang yabag. Pumasok siya sa kusina. Nagtimpla ng kape, ang parehong kape na dati niyang iniinom tuwing bakasyon. Tuwing pakiramdam niya ay buo pang pamilya. Ngayon, mapait. Habang hawak ang tasa, tumingin siya sa dingding. Naroon pa rin ang mga litrato. Graduation ni Angelo. Unang trabaho ni Sandra. Larawan nilang tatlo. Nakangiti, magkakayakap. Isa-isa niyang inalis sa mga iyon. Hindi dahil sa galit, kundi dahil masakit. Bandang 6:00 ng umaga, bumaba si Sandra. Namumugto ang mga mata. Mabagal ang hakbang, parang bawat galaw ay may dalang bigat ng konsensya. David? Tawag ni Sandra. Hindi naman lumingon si David. Wala na tayong dapat pag-usapan. Lumapit si Sandra at lumuhod sa harap niya. Isang bagay na kailanman ay hindi niya ginawa sa loob ng kanilang pagsasama. Kung may kasalanan ako, akin yon. Ako ang magulang. Ako ang dapat managot. Sa unang pagkakataon mula kagabi, tumingin si David sa kanya. Hindi galit ang nasa mga mata niya, kundi pagod. Ang kasalanan, hindi nawawala kapag may umamin. Lalo lang itong nagiging totoo. Tahimik na umiyak si Sandra. Hindi siya humingi ng tawad muli. Alam niyang wala ng silbi. Mula sa hagdan, bumaba naman si Angelo. Mukha siyang batang nawala. Wala ng yabang ng kabataan, wala ng lakas ng loob. Tanging hiya at takot ang dala niya. Huminto siya sa paanan ng hagdan. Tatay? Hindi sumagot si David. Hindi dahil sa galit, kundi dahil baka tuluyan siyang bumigay kapag nagsalita pa. Lumapit si Angelo at tumigil sa ilang hakbang ang layo. Kung pwede lang, ako na lang ang mawala. Napapikit si David. May mga pagkakamaling hindi na binubura ng pagkawala. Iyon ang uling sinabi niya sa anak. Tumayo siya at pumasok sa kwarto ng bisita. Kinuha ang maliit na bag na inihanda niya kanina. Sa mesa, iniwan niya ang isang sobre. Hindi na siya tumingin pabalik habang naglalakad palabas ng bahay. Hindi siya hinabol. Hindi dahil ayaw nila, kundi dahil alam nilang wala ng karapatang humawak pa. Umalis si David nang walang plano. Isang maliit na inuupahang kwarto ang tinuluyan niya sa ibang lungsod. Tahimik, malayo sa lahat ng alaala. Hindi siya bumalik sa abroad. Hindi rin siya nanatili sa pamilya. Pinili niyang mabuhay, hindi para tumakas, kundi para hindi tuluyang masira ang sarili. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting gumuho ang naiwan. Si Sandra, kinain ng konsensya. Iniwan ng mga kaibigan, iniiwasan ng komunidad. Hindi dahil alam ng lahat ang buong kwento, kundi dahil ramdam ng mga tao ang bigat ng kanyang katahimikan. Hindi na siya muling nag-asawa. Hindi na rin siya humingi ng patawad. Tinanggap niya ang habang buhay na parusa. Si Angelo naman, umalis ng bahay. Hindi na niya kinaya ang mga pader na nakakita ng kasalanan. Nagtrabaho siya sa malayo. Nagbagong buhay, ngunit kahit saan siya magpunta, dala niya ang bigat ng isang pagkakamaling hindi niya kailanman maitatama.
Sa bawat salamin, hindi na niya makita ang dating sarili. Minsan sa isang taon, may dumarating na sobre kay David. Walang sulat, walang paliwanag. Tanging isang bagay lang sa loob, isang lumang litrato. Larawan nilang pamilya. Hindi niya itinapon, hindi rin niya ibinalik. May mga kwentong walang masayang wakas. May mga pamilyang hindi na muling mabubuo. At may mga ama na piniling manahimik. Hindi dahil mahina, kundi dahil may mga sakit na hindi ginagamot ng sigaw. Sa uli, natutunan ni David ang isang katotohanan. Hindi lahat ng sakripisyo ay may gantimpala. Hindi lahat ng pagmamahal ay sapat para iligtas ang mali. At hindi lahat ng ama ay may lakas na manatili kapag ang tahanan ay naging sugat. Ito ang kwento ng isang pamilyang nasira, hindi dahil sa kakulangan ng pagmamahal, kundi dahil sa maling paghawak dito. Ang kwentong ito ay isang masakit na paalala na ang pamilya ay hindi lamang binubuo ng dugo at sakripisyo, kundi ng tamang hangganan, pananagutan, at disiplina sa emosyon. Hindi sapat ang pagmamahal kung ito ay nawawala sa tamang direksyon. Kapag ang emosyon ay pinabayaan, maaari itong maging dahilan ng mga kasalanang sumisira hindi lamang ng relasyon, kundi ng buong pagkatao. Ipinakita ng kwento ni David na ang sakripisyo ay may hangganan. 10 taon siyang nagtrabaho sa malayo para sa kinabukasan ng pamilya. Ngunit ang pisikal na pagkakalayo ay nagbukas ng puwang na hindi napunuan ng komunikasyon ng gabay. Dito natin makikita na ang pagiging magulang at asawa ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng pera, kundi sa presensya, gabay at patuloy na ugnayan, kahit mahirap at malayo. Sa panig ni Sandra at Angelo, malinaw na ipinakita ng kwento na ang kalungkutan ay hindi kailanman sapat na dahilan upang lumabag sa moralidad. May mga emosyon na kailangan pigilan. May mga sitwasyong kailangan takasan. At may mga desisyong dapat gawin bago pa maging huli ang lahat. Ang pagiging mahina ay hindi kasalanan. Ngunit ang pagpili na manatili sa mali ay pananagutan. Ang katahimikan ni David sa uli ay hindi tanda ng kahinaan niya, kundi isang anyo ng dignidad. May mga sugat na hindi kayang gamutin ng galit, sigaw o pagiganti. Minsan, ang pinakamabigat ngunit pinakatamang desisyon ay ang umiwas upang mailigtas ang sarili sa tuluyang pagkawasak. Sa kabuuan ng kwento, itinuturo ng kwentong ito na ang tiwala ay madaling masira, ngunit halos imposibleng buuing muli kapag nalampasan ang hangganan ng tama at mali. Ang bawat desisyon, maliit man o malaki, ay may dalang epekto na maaaring magtagal habang buhay. Kaya bago piliin ang pansamantalang ginhawa, isipin ang pangmatagalang kapalit. Dahil may mga pagkakamaling hindi na binibigyan ng pangalawang pagkakataon. Kayo, ano pang masasabi niyo sa kwento natin ngayon? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment doon sa baba din sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.